Araw mga katiits, andito na naman tayo ngayon sa pinakaunang site namin. Yung na-clear namin yung mga nakatambak na simento. Pupuntahan natin ngayon upang makita nyo rin kung ano yung nangyari sa clearing namin. Before that, shout out muna ako. Shout out kay Bro Avel Sumanda Oxtero, kay Tol Daniel Alicer, kay Bro Louie Kimno sa channel na GB Skills, James Dong TV, at sa channel ng isa katiits natin, Bukidnon Tiits. Shout out sa iyo. Sana suportahan nyo ang channel niya at suportahan natin yung lahat ng mga channel ng mga treasure hunter. At shout out rin sa mga kawander ko, sa kagrupo ko, yung mga Elrad locator with electronic aura meter. Shout out rin sa tanang mga tiit sa buong Pilipinas. Pupuntahan na natin ngayon. Tara, samahan nyo ako. Tara, puntahan na natin. Doon tayo pupunta. Aakyat muna tayo sa bundok, Burol. Medyo matarik yung trail at saka may kadulasan kasi umulan kahapon. Ngayon lang ito uminit, kaya ngayon lang ako nakabalik ng pag-explore. Layo na rin yung ilalakad namin wala sa aming lugar punta dito. Tapos dito yung hukay namin. May hukay rin kami dito. Pinagunan na amin ng lupa kasi sumurin din na yung mga kasama namin. Ito, hukay namin to. Hinukay namin to kasi meron kaming mga nakikitang mga basag na bote, mangkok, basag na palayok, mga bakal. Ito yung nakikita namin dito. Nakita namin dito sa hole. Ito. Ito, maraming mga basag na palayok. Tapos ito rin mga bakal. Ito. Marami. Meron din kaming ito, grabe ito. Para itong antik na talaga. Meron din kami nakitang coins dito. Andito sa akin ngayon. Ito yung coin. Wala pala dito. Andun sa kabilang bag ko. Andun. Wala dito. Tapos may nakita rin kaming mga bato at shells. Ito. Ito yung mga shell na nakita namin. Ito basag rin. Tapos meron ding bato sa sapa. Nasa 8 feet pa lang yung hukay namin. Pero pagdating ng 8 feet is wala na kaming nakitang mga palatandaan. Kaya nagdesisyon yung may-ari ng lupa at mga kasamaan ko na itigil. Tapos ibalik yung mga lupa. Pero sa tingin ko positive talaga yung site na to. Baka lihis lang kami. Nung time na yun na hinukay namin, wala pa kaming gadget o anumang locator na maging basihan namin sa aming hukay. Naengganyo lang kami sa paghukay sa kadahilanan ng mga nakita naming mga basag na bote, palayok, mangkok dito. Pero siguro ngayon may gamit na ako, i-explore ko ng mabuti yung area, tapos subukan kong i-locate kung saan nakatago. Sa ngayon, pupuntahan muna natin yung site na mga nakatambak na mga simento, malalaking simento. Doon. Mga nasa
150 to 200 meters pa ang layo mula dito. Dito ay creek. Sa bandang kaliwa ko, creek yan. Maraming mga kawayan. Dito, aakyat muna tayo ng slope bago natin marating yung site ng mga simento. Posible itong pahingahan ng mga Hapon dati kasi ang location niya is nasa top view. Kung andun sila sa itaas, makikita talaga nila kung ano ang mga kaganapan sa ibaba. Kaya malaki ang chance natin na dito tumambay yung mga Hapon. Pero sabi sa mga nakakatanda is dumaan daw dito yung mga Hapon. Pero sa tingin ko, hindi lang basta dumaan, tumambay pa. Matagal na itong na-ending yung operasyon namin dito. Mga 3 months na. Yung mga kasamahan ko ay busy rin. Kanilang paghahanap buhay. Tapos yung iba nawala na ng gana dahil wala kaming gamit noon. Hukay lang kami ng hukay. Ito, slope na. Damungan na nga ako. Yan, dito na tayo ngayon. Ihahanda ko muna yung mga gamit natin sa paglulocate. Okay, ito na. Pero bago ang lahat, yung Nara is yung Century 3 na Nara. Malaki na talaga yan. Dalawa yan. Andun pa yung isa sa likod niya. Ito yung ginagawa naming beans marker. Itong Nara. Wala dito sa Nara is makikita natin yung mga nakatambak na bato, mga bato at simento doon. Due south from Nara papunta doon sa mga nakatambak. Ito rin simento rin, mga malalaki. Tapos ito simento rin ito. Para itong pointers. Due north din ito. Dito tayo magbabase ng direction is due north. Papunta sa gitna ng dalawang Nara. Yun, isang Nara. Malaki na rin. Tapos ito. Ang alignment ng dalawang Nara is north is 30 degrees. Dito, papunta doon, 30 degrees, 11 meters. Ito, yung sinasabi kong arrow, pointers, ay papunta doon sa gitna ng dalawang Nara. Dito, unahin muna natin yung nakatambak na mga simento. Try nating i-locate kung meron bang masasagap ang ating nail rod.
siya doon. Dito una nag-cross. By the way, itong bato na to o may halong simento is ang nakita namin mula sa lupa ay ito lang, dito lang na portion. Nung kinilayer namin, ito yung nakita namin sa ilalim. May buta siya dito, ito malalim yan, 9 inches. Tapos ito, dalawang maliliit na butas. Tapos dito, ito yung mga bato na may halong simento na pumapaligid dito sa batong ito. Ito, makikita talaga natin ito ay isang graba. Yung mga kanal niya, para itong X or letter K. Ito pa, simento rin. Ito. Naka-reprop yung mga simento, naka-pile. Lalaki. Tapos ito, mapapansin natin, para itong letter Y or arrow. Ito, dalawang linya. Tatlo pala ito. Ito pa. Ito pa yung isa. Ito. Makikita talaga nating gawa ito sa tools. Ito. Try muna natin ulit. Dito, marami pa doon dito mga simento. Dito nakatambak. Lupa pa doon dati. Lupa. Tapos, kiniklear namin. Kasi meron kami nakitang marker dito. Tapos itong malaking simento na to, is makikita doon. Dito. Nakaslant siya dito. Nakaslant. Okay, try natin ulit itong rod. Try natin yung area na to dito. Kung meron bang detection ulit. Dito tuturo. Ikot tayo sa batong ito. By the way, itong batong na to is ito lang yung nakausli dati. At pinukay namin, ito na yung nakita namin. Basta X. Dito talaga nakatulog. Tignan natin. Dito yung nag-X tapos lakad. Wala. Ulit. Smoking. Nag-X. Wala rin. So possible andito. Kasi sa tingin ko is under talaga dahil sa butas na to, ito, tapos yung mga kanal nya is pailalim, gaya nito, pailalim, may dalawang
may isang guhit pa, dalawang butas. Itong mga kanal dito is pailalim din. So sa tingin ko under ito kasi pinaligiran ito ng mga ibang simento dito. Yan, yung mga yan is andito yan sa gilid dito. Tapos ito rin yung nakuha kong magandang HTM, yung may butas. Nasaan na yun? Nawala. Ito butas, oh. Dito yan. Itong tulis niya is nakaganito yung posisyon. Ganyan. Kaya masasabi kong under nito. Try natin ulit. Dito talaga. I-confirm natin sa wand kung magkatugma ba yung detection nila. Ito yung wand, may bala na to na gold. Dito, try natin. Papunta doon. Dito rin. Tayo natin dito sa batong ito. Dito talaga. Try natin kuhanan ng dimension. Dito 2 feet by 2 feet. Try natin balahan ng ibang bala. Try natin yung anti-decoy kung meron bang masasagap. Kung mapapansin nyo,
nasa top of the mountain tayo. Ito yung terrain. Ito. Slope na dito. Slope na din sa kabila. Doon slope na din. Dito yung nasa tuktok. Kaya masasabi kong posible. At saka wala rin ganitong klase ng mga bato. O kung bato man ito, kung hindi ito simento, pero sa tingin ko simento ito. Pinatakan ko na ito ng muriatic acid, tapos ang lakas ng reaksyon. Kung bato man ito, wala itong ganitong klaseng bato sa paligid. Hindi ka makakita ng ganitong klase. Okay, andito na yung anti-decoy. Try natin kung mayroon bang detection. Wala siyang detection. Try natin ang bakal. Ito bakal. Try natin. Ito mahaba pa yung simento. Ito talagang naka-circle siya sa batong ito. Kasi mapapansin natin yung mga kadalasan ng mga bato dito ay malalapad at may matutulis. Ito lang yung nag-iisang bato na may kakaibang hugis. Try natin yung bakal kung meron bang masasagap. Dito tayo. Wala dito. Dito. Ayun, nandito yung bakal. Medyo malaki rin, nasa 1 foot by 1 foot. Dito bakal. Try natin yung pulbura, baka boom yung na-detect ng bakal. Try natin to. Pulbura, binalot ko sa tela. Meron na. Meron talaga. Sinlaki ng dimension ng bakal.
parang natatakot ako dito. Dito nga. Kasi pansinin natin tong ito. Parang warning sign. Warning sign na may danger dito na side. Ito, parang warning sign. Mahirap to. Oh, meron talaga dito. Dito. Try natin. Tuturo talaga dito. Mula dito sa may detection ng gold papunta sa may detection ng pulbura at bakal is malapit lang, nasa 1 meter. So possible isa itong booby trap. Kaya kung hukayin namin ito, ingat lang, dandahan lang kami, baka matamaan namin yung trigger kung may bombang, kung may bomb sa ilalim. Kaya dahan-dahan lang kami, baka biglang mag-boom. Ito yung mga tambak ng mga simento dito. So, abot pa yan dito. Dito malinis tong area na to kasi nag-upit kami ngayon. Wala na, hindi na kasi nadalaw, 3 months na. Kaya marami ng mga damo tumutubo. So, simento. Papunta pa yan. Andun. Sa kabilang side ng bundok. Tapos dito lang yung maraming kakaibang formation. Lahat ng formation ng mga malalapad na simento is naka-slant. Dito, kung mapapansin natin, dito naka-slant. Naka-slant, papunta doon sa may detection. Ito naka-slant, papunta doon. Tapos ito guhit. Ito yung parang letter V, or ito tapyas talaga, man-made. Dito yan, ganito posisyon dito. Ito mabigat oh. Yan posisyon. Ito. Punta rin doon. Kaharap pa din nandun. Malapad din. Kaya nagtataka ko. Ito lang yung bato na hindi malapad. Okay. Hanggang dito na lang mga katits. At maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel, at sa bago pa lang sa channel ko, paki-subscribe upang maging updated kayo sa mga explorations ko at operations namin. Okay, maraming salamat at God bless.